Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay XRP at ang kasalukuyang estado nito sa gitna ng market downtrend. Ayon po sa isang market expert, ang mga alingas-ngas o takot kaugnay po ng pagbaba ni XRP ay puro noise lamang daw. Ano po ang ibig sabihin nito? Totoo bang hindi dapat tayo magpanik? At ano po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa susunod na galaw ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Alamin po muna natin kung ano po ang kasalukuyang kalagayan ni XRP. Yan, bilang bahagi po ng malawak na pagbagsak ng crypto market, si XRP ay kasalukuyang bumaba ng malaki. Sa nakalipas po na 24 oras, halos 2 digit ang ibinaba ng kanyang presyo. At ngayon ay halos nasa ilalim po ito ng presyong $2. Ang pangunahing sanhi po nito ay ang hawkish na pahayag ng Federal Reserve Chairman na si Ginoong Jerome Powell, kung saan ay nagdulot po ito ng mas mataas na pag-iingat mula sa mga investors. Pero ano po ang sinasabi ng mga analyst? Yan. Ang analyst na si Ginoong Egrag Crypto tungkol dito. Ayon po sa kanya ay ang pagbaba ni XRP ay hindi po dapat natin ikabahala. Sa halip, ito raw ay isang retest lamang ng notable price level mula noong December 10. Para sa mga hindi po pamilyar, ang retest ay isa po itong normal na bahagi ng technical analysis kung saan sinusubukan po ng presyo ang dating support level upang makita kung mananatili itong matatag. Ngayon ay bakit po sinasabing noise lamang daw ito? Ayan. Sa kabila po ng takot ng ilang mga investors, sinabi ni Ginoong Egrag Crypto na ang nangyayari kay XRP ay noise lamang o walang dapat ikatakot dito. At bakit? Dahil nananatili raw itong on track mula sa technical standpoint. Ayon sa kanya, kahit bumaba pa ang presyo nito sa ilalim ng $1.90, hindi ito nangangahulugan ng isang malaking problema. Dagdag pa niya, ang kasalukuyang pag-retest ay maaring magbigay ng momentum para sa isang bullish movement o pag-angat ng presyo. Kapag nangyari po ito, posibleng makabuo si XRP ng isang bullish double bottom. Isa po itong chart pattern na karaniwang nagdadala ng malalaking rebound sa presyo. Ngayon ay ano po ang maaring mangyari sa presyo ni XRP? Ayon pa rin po kay Ginoong Egrag, may posibilidad na pumasok sa XRP sa isang macro range kung saan maglalaro ang presyo nito sa pagitan po ng $2 hanggang $2.90. Kung titingnan natin ang kasaysayan ni XRP, ganito rin po ang nangyari bago ang mga nakaraang breakouts. Dati nag-range po ito sa 0.50 hanggang $1 sa loob ng ilang buwan bago biglang tumaas ang kanyang presyo. Bukod dito ay sinabi na rin po ng analyst na si Don Alt na sa gitna ng kasalukuyang crypto market condition, si XRP ang better altcoin to play. Yan. Ngunit may isang kondisyon. Ito ay dapat ay hindi pa tapos ang bull run ni Bitcoin na ngayon ay nasa paligid ng presyong $107,000. Ngayon ay gaano naman po kataas ang posibleng abutin or akyatin ni XRP. Ayan. Habang wala pong direktang price target na inilagay or ipinakita or binanggit ni Don Alt. Yan, meron pong ilang seasoned speculators ang naniniwalang may posibilidad na si XRP ay umabot po sa presyong $4.6 o maging sa ambitious target na $35. Ngunit syempre, ito'y depende pa rin sa galaw ng market at iba't ibang mga macroeconomic factors. Sa kasalukuyan, si XRP po ay nasa $2.1780.
matapos po itong bumaba sa $1.9601. Nakabawi na ito ng konti, pero down pa rin ito ng 8.34% sa nakalipas na 24 oras at 10.62% naman sa nakaraang 7 araw. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto investor or traders ni XRP. Yan, ang ganitong balita ay nagbibigay po ito ng oportunidad para sa masusing pagsusuri at tamang pagpaplano. Kung ikaw po ay isang long-term investor, maaaring tignan po natin ang pagbagsak na ito bilang isang chance para bumili ng XRP habang mababa pa ang kanyang presyo. Ngunit kung ikaw naman ay isang short-term trader, mahalagang maging maingat at bantayan po natin ang galaw ng market. Dito po sa Pilipinas, kung saan dumarami po ang mga crypto investors, ang ganitong insights mula sa mga analyst ay nakakatulong para mas maintindihan po natin ang nangyayari sa crypto market. Tandaan, mahalaga po ang edukasyon sa trading, kaya huwag po basta-basta makinig sa hype or fear. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang mga market downtrends ay bahagi po ito ng natural na cycle ng anumang financial market. Ang mga experts tulad po ni Ginong Egrag ay nagbibigay liwanag na ang mga ganitong scenarios ay maaring hindi katapusan kundi simula ng isang bagong oportunidad. At sa huli, ang pinakamahalaga ay ang tamang pag-manage ng ating risk at ang pagkakaroon ng long-term vision. Tandaan, sa crypto trading, ang fear at saka noise ay laging nariyan. At ang tanong ay paano natin ito gagamitin bilang advantage. Kaya, ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.